Valenzuela, narito ang ilang paalala. Makinig at manood ng mabuti upang maunawaan ang kwento at mensahe ng dula. Panatilihin ang katahimikan upang hindi makagambala sa iba. Iwasan ang paggamit ng cellphone o anumang makadistract at maging mapanuri sa mga pangyayari at damdamin ng mga tauhan. Makinig at manood ng may paggalang upang higit nating mahalagahan ang sining ng Sarsuela. Ang pagtatanghal na inyong mapapanood ay halong sa pangyayari sa Kabanata 3 at 4 ng nobelang El Filibusterismo. Inyong matutunghayan ang mga pangyayari at aral na nakapaloob sa mga kabanatang ito. Ang mga hiwaga, mga tunggalian ng kaisipan, at mga pakikipaglaban ng mga tauhan upang may pagtanggol ang kanilang dignidad, karapatan at paninindigan. Sa bawat dialogo, awit at kilos sa entablado, inaasahan naming maiparamdam sa inyo ang diwa ng kasaysayan at aral na inyong patuloy na mapapahalagahan sa ating panahon. Kaya mga Ginoo at Ginang, ano bang ating hinihintay? Buong puso namin ipinagmamalaki ang Kabanata 3 at 4 ng El Filibusterismo. Ang sigaw ng himagsikan, hatid sa inyo ng Great Ted Jury. Kabanata 3, ang alamat. Masamang panahon, masamang panahon. Hindi naman. Wag ninyo sabihin yan. Bakit ako ko? Nakagawa nyo ng maayos ng mga gawain. Nakapagpapatayo pa nga kayo ng mga kani doon. Bigyan ninyo. Hindi ninyo nakikita ang mga gastusin. Ang mga nangungupahan sa aming mga benes na nag-uumpisa na magreklamo. Na! Itigil ninyong dalawa ang pagdaing ni hindi mananamisa. Nagsisimula ng gawin ng mga Indio. Tingnan ninyo! Gusto na nilang yun, banggitin ko ang mga halaga na itinakda ng sa lista. Kasi doon kasi yung Santos. Mas maganda na hindi ito sa presyo na bilhin. Sa pinanggaling, dito na punta ng pinakamagandang bahagi ng biyahe.
Nakakita na ako ng napakaraming ilog at magagandang tanawin. Kaya, interesado lamang ako sa mga nabibigay sa akin ng alamat. Mga alamat? Ha! Mayaman na yung lugbasa dyan. Pero alamat siya. Ito ay tungkol sa isang bato sinasabi sa dati. Tahala daw ito ng mga espiritu. Ngunit, wala na paniniwalang banal na ang bato. Kaya mga ito kanunga ng mga tulisan at bandido. Mula doon sa bato, madali nilang nakakatawa. At makalipas sa panahon, nagpatuloy pa rin ang kwento tungkol sa tumatawag na bato. At napakarami pa ito alamat. Mula ng alamat ito niya Hieronima. Diba, Padre Lorenzo? Nako, wag na. Alam na ng buong mundo yun. Pumanin, Padre Florentino. Hindi po namin alam ang alamat na yan. Maaari ninyo po ba sa aming ilahad? Isang estudyante na nangako magpapasal sa dalaga sa kanilang Siyang tunay. ngunit nakalimutan niya ito. Ngunit sa tapat ang dalaga'y naghintay siya para sa lalaki. Lumipas ang panahon at tinaksiya niya ang kanyang kabataan sa paghihintay. Anong nangyari sa lalaking nangako sa kanya? Ayun na balita na lang ang dalaga na naging arsobispo ng kanyang minamahal sa Maynila. Namatay siya. Ano ba? Magandang alamat yan ah. Gagawa ako ng artikulo tungkol dyan. Ano ang masasabi ninyo? Padre Salvi? Sa tingin ninyo, tama lang ba na binigyan ng arsobispo ang babae ng kuweba? Hindi ba dapat sa Beaterio na lang siya dinala? Halimbawa, sa Santa Clara, dahil hindi isang asang na ginoo ang pagbibigay ng kuweba. Kung may matirhan ng taong binigyan natin ng mabasa. Mas marangal kung siya ay dinala sa Beaterio ng Santa Clara. Ano ang masasabi ninyo? Hindi ko maaaring gustahan ang inasal ng arsobispo. Ngunit, kay Nabanrilio ang gobernador ng simbahan na siyang tumayo sa lugar ng arsobispo. Ano ang maaari ninyong ginawa sa inyo nangyari yun? Walang katumbasang sakit ng pagninilay. Ngunit dahil mga alamat ang pinag-uusapan natin, huwag natin kalimutan ang iba na ni San Nicolas! Nakakakwento ko, ni Senyor Simon, maaaring hindi ito alam. Sige nga, ito yung kwento ninyo. Isang araw, dati, may ilog na puno ng mga buhayang sobrang laki na nagpapataob sila ng mga bangka sa pamamagitan ng pagpano ng kanilang mga buntot. Isang araw, may isang taksil na injik na tumaging maging Kristiyano. Ngunit, na nagpakita sa kanyang demonyo sa kanyang buhaya at tinaob ang kanyang bangka upang lamunin siya at dalhin sa impyerno. Inspirado marahin ng Diyos ang injik sa mga oras na iyon. Kaya tumingin siya ng tulong kay San Nicolas. At sa isang iglap ay naging mato ang buhaya. Sinasabi ng mga nakakatanda sa mga oras nila na makikilala ang tulong ng buhaya sa nakasabog na piraso ng bato na naiwan doon. Ako mismo ay nakasiguro sa inyo na kalaw pa rin makilala ang tulong ng buhaya. At kung titignan niyo, masasabi ko ng napakalaki na malima. Nakamamangha ang alamat. Napakagandang batayan para sa isang artikulo. Ang mga katangian ng halimaw, ang tubo ng ilog, ang palungkol ng damo ay mainom na paksa sa pag-aaral ng relihiyon. Kakatwa ang instinto na kainipan ng tulong sa kalagitnaan ng pangalan sa isang santong ngayon niya lamang at hindi niya pinaniwala.
tungkol sa dalawang mahalagang bagay. Dalawa ang na maaari ninyong isama sa inyong artikulo. Una, ano ang maaaring nangyari sa demonyo pagkatapos na lamang itong makulong sa isang bato? Tumakas ba siya? Nanatili ba siya roon? At ikalawa, ang manakita kong iba't ibang hayop sa museo sa Europa ay biktima ng makalumot sa ito. Ina, sinong nakakaalam? Sinong nakakaalam sa inyong lahat? Ibutan, ay alam at ang ating pinag-usapan. Tayo ay pumasok sa lawa. Siya nga pala, Kapitán. Alam ba ninyo kung saan parte ng lawa ang matatagpuan? Ang namatay na siyang nagngangalang Gibara, Nabara o Ibara? Ay, oo. Saan, Kapitan? Maaari pa rin bang may naiwang mga baka sa katubigan? Tumingin roon! Ayon sa maganda na pagtulis, na mapagtanto ni Ibarra na napapalibutan na siya ng mga gwardya, ay tumalon siya mula sa bangka, mula ito sa pinabutasan. Pagkatapos, ay lumawi siya ng distansyang mahigit sa 2 milya. Pinawalanan siya ng bala sa tuwing angat ang ulo sa paghinga. Sa mas malayo pa, ay nawala na ito sa paningin ng mga manunugi sa kanya. At sa kaunti pang distansya, malapit doon sa baybayin. Nakita na lang nila na ang tubig ay nagkurin na. Ngayon ay eksaktong 13 taon na ang nakakalipas ng maganap yun. At ang bangkay niya? Kasama ang kanyang ama, isa rin siyang pilibustero, isang rebelde. Iyan ay talaga palang kwentang libing. Di ba, Padre Camora? Ako'y nakakasigurado, mga ginang at ginong mga padre, na kahit kailan na hindi pa nakakuha o nakatanggap ng malangyang libing o maayos na libing ng mga Indian. Ano masasabi mo patungkol rito, Padre Salvi? Lagi ko napapatunayan yung mga rebelde na yan ay siyang hindi nagpapalit ng maraming libing! Anong problema, Senyor Simon? Nakakaramdam ba kayo ng pagkahilo? Kayo pa na isang veteraryong maglalakbay at sa ilog pala ito. Natulad lamang ng isang bata. Kung ganoon, hayaan mo sabihin ko sa'yo, hindi ba tinatawag mo ang lawang ito ang isang patak ng tubig? Diyan ka nagkakamali. Sapagkat ang lawang ito ay mas malay pa sa anumang lawa sa Switzerland at sa pinagsama-samang lawa sa Europa. Nakita na ako na datihang madalang pwede sa mapapakiramdam dito. Kabanata 4, si Kabesang Talas. Sariwa pa sa alaala ni Tandang Selo ang pagkalinga niya kay Basilio, bagamat pumuti na ang kanyang buhok. Gumanda na ang kanilang pamumuhay, kaya hindi na siya nangangahoy tulad ng dati. Bagkus ay abala siya sa paggawa ng walis. Daan ka na. Di ba naman nakailan? Kabanata 4, si Kabesang Talas. Sariwa pa sa alaala ni Tandang Selo ang pagkalinga niya kay Basilio, bagamat pumuti na ang kanyang buhok. Gumanda na ang kanilang pamumuhay, kaya hindi na siya nangangahoy tulad ng dati. Bagkus ay abala siya sa paggawa ng walis. Ay, Itay, dahil sa aking pagsisikap, ay malapit na natin maabot ang ating mga pangarap. Hay, sa wakas! Nakakaalam, kung may tiyaga, may nila. Kaya ngayon magpapatuloy sa iyong hatid kain at huwag
huwag sumulo. Wala na aking makita. Pagsaksiyan na natin mga natatawa sa pagkakas. Ang bubuti ng mukha nila. Huwag mo masyadong isipin na pagkamatay, muling siya ang iyong asawa. Kung mahalagang na dito ka maninguli, ako'y tayo para sa iyo. Maraming salamat naman. Siya nga pala, may tumakpan na mga religyoso ang sinabi na sa kanya na lumay nito. Ano naman ang napagpasundahan ninyo? Pagkasito ang tawag ng babae daw ng 2 piso o 3 piso taon-taon, bilang ko para sa lumay nila. Ay nako! Ay, naku anak, magpasensya. At kumakalabahan mo sila sa kuha. Hindi ko alam ang kapasos. Isipin mo na lang na natanas sa sugalan ng 20 piso mo. Kayo nagulog sa tulo at gano'n lang nagbuhayo. Pagkalipas ng 1 taon, Sobra talaga ang mga praning yan! O anak, bakit? Ano nangyari? Ano? Yung mga praning yan! Nais nila akong bayaran ng 50 piso taon-taon. Imbis sa 30 piso lang siya napagkasunduan. Sumusobra na talaga sila. Ay, naku anak. Ikaw magpasensya para magkaya mo. Isipin mo na lang na dumaki ang kamag-anak ng mga buhayo. ngunit, Itan, kailan ako makakapag sa Maynila? Kailan ako magpapakuha ng magandang damit? Hayaan mo. Sa susunod yung makapag-check ka na din na mahabang listida at makapag tayo sa Maynila katulad ng ibang kababaya. Ngunit dumating ang taong iyon at wala pa rin nangyayari sa pangako kay Huli. Lalo pang tumaas ang buwis sa lupa ni Tales kaya napakamat na lamang siya sa kanyang ulo. Hindi maaari! Kailangan gumawa ng paraan. Hindi sapat na magkamatao ng ulo rito. Ngunit paano kung nagbabayaran ng 200 piso na hinihingi nila sa akin? Ay, naku anak. Ikaw ngay magpasensya pa hanggat kaya mo. Huwag ka basta-basta ako wala ng pag-asa. Uy, tay! Kukunin nila lahat na meron tayo kapag hindi ako nakapagbayad. At ang yung mas mahal na lahat ng pinaghirapan natin sa loob ng ilang taon. Ano na ang balak mong gawin? Magdirebelde ako! Hindi ako magbabayad kahit isang sentimo. At isusuko lang ako ng ngayon sa sino ang magbibigay ng sarili ng dugo rito. Anak, magulos dili ka. Yan ang huwag na huwag mong gagawin. Tandaan mo nang sino man na nanalo sa korte ay naiiwang hubay. Pinanganak tayo walang sakit sa katawan ni tayo. At kapag tayo namatay, babalik tayo sa pagiging amo. Hindi pa rin nagbabayad si Cabezang Tales at ipinaglaban ang karapatan niya sa lupain. Nakasalalay ang kinabukasan ng kanyang pamilya sa kasong kanyang ipinaglalaban. Araw-araw ay maglilimus ako sa isang pulubi upang hindi niya ako babalahin. Sino magsasabi sa akin na patuloy kong limusan ang pulubi? Gayon ay inaabuso niya ang aking mapaitan. Walang sino man ang makaimpluwensya kay Tales na umatras sa laban. Maging ang gobernador ay kinausap na siya, ngunit hindi siya natinag nito. Ay anak, di ka ba naaabala sa iyong sitwasyon? Pati na ang gobernador ay kinausap ka na, ngunit hindi ka ba ninatakot o naabala man lang? Walang makakapigil sa akin! Hindi nagsusukan na pa yun. Maliban na lamang, kung mahigit sa sakripisyo ko sa magpapalagulan na pa yun. Natalo si Cabezang Tales sa laban sa mga praile, ngunit umapila siya laban dito. Dinala niya ang kanyang baril at nagpatrolya sa paligid ng lupain. Sa amin ang lupain ikaw at wala ka na magagawa para rito. Hindi. Sa akin lang ang lupain yun. Bakla putang ina, ayusin nyo.
Kailangan magbayad sa mga abogado. Kapag nanalo ako, alam ko kung paano siya mababahay uli. Kapag natalo naman ako, hindi ko na rin naman siya kailanganin pa. Marami na ang nangyari paglipas ng ilang buwan. Pinaghinalaang din mamamatay tao si Cabezang Tales dahil sa pagdadala niya ng baril. Dahil dito ay ipinag-utos ng Kapitan General na ipagbawal ang pagdadala ng baril at kukumpiskahin ng mga ito sa sino mang magtangkang lumabag sa kautosang ito. Isinuko naman ni Tales ang kanyang baril, ngunit nagdala pa rin ng itak. Ay, naku anak. Ano ang laban na kita sa mga armas ng tulisan? Kailangan mo dagdagan na kay binungkal mo. At bawat may kitang tubo na umusbong sa lupain yun, ay katumbas ng buti na asawa ko. Isang araw ay nahuli si Tales ng mga tulisan at natalo siya laban sa mga ito. Ano na po gagawin natin ni Tay? Natatakot po ako pa, Tay. Tingin ko kailangan na natin humingi ng tulong sa gobyerno Dolcillo, sa Huko, sa Estrebador, pati na din sa Tanyente ng Guardia Civil. Kung maaari, ibenta mo lahat ng natitira sa iyo. Sadya pa naman malupitan tadhana sa atin. Paano kung hindi pa ito sapat upang ipagbayad sa mga tulisan? Maaari nang matapos ang palugit nila sa atin ng 2 araw. At kung hindi, ipupugutan nila si Itay. Ay, naku, Iya. Huwag ka basta-basta mawala ng pag-asa. Marami ang tumulong sa maglolo, kabilang na dito si Hermana Bari. Hay, huli. Nakakaawa naman ang iyong sinabi. Kay babata mo pa, ngunit marami ka nang pinagdadaanan. Hayaan mo, tutulungan kita bilang nakakatanda sa iyo. Ngunit, ang tanging ideya ko lamang ay isang lamang na lamang inyong bahay sa halagang 250 piso at bayaran mo na lamang ito pagkatapos na kaso ng inyong pamilya. Ngunit, hindi ko po ito maaaring gawin. Ito na lamang po ang titilip pagmamayari sa amin. Bagong tagaan. Kapag ikaw Ay, sumunod sa akin ang inyong tahanan.
ay nalaman ito ni Tandang Selo at lubha niya ito ay kinalungkot. Maging si Huli ay nalungkot sa sinapit ng kanyang pamilya, lalo na at bukas na ang dating ni Basilio galing Maynila. Maaaring mahalin si Basilio, malalaman niyang inayaan ko sa Isabel. Ang lakit niya, paalam, Gusto yun, nakabakanda. Sa mayang nasugratan
pagbabago sa pamamagitan ng katapangan, pagkakaisa at pagmamahal sa ating sariling bayan. Pagpapakilala ng mga aktor na gumanap sa ikatlong kabanata. Oscar Luis Solyonco bilang si Padre Sibayla. J. Mark Juancito bilang si Padre Irene. Mel Cedric Ramos bilang si Padre Camora. Sen Raymer Esquera bilang si Don Custodio. John Matthew Peralta bilang isang kapitan. Mikael Carinay bilang si Padre Florentino. Marco Manlapas bilang si Bensay. Tini Magbitang bilang si Doña Victorina. Kian Masangkay bilang si Padre Salvi. Anrasling Jo Laurente bilang si Simon. Marinig naman ang isang malakas na palakpakan. At iyan ang mga aktor na gumanap sa ikatlong kabanata. Magpapakilala ng mga tauhan sa ika-4 na kabanata, si Cabezang Tales. Luis de Pares Carcha bilang si Cabezang Tales. Sander Canlas bilang si Tandang Celo. Yasha Malinaw bilang si Huli. Andre Rule bilang si Nano. Diane Maurice Tarosa bilang si Hermana Bali. Kenneth Kidam bilang isang militar. Michael Manlapas bilang si Basilio. The last but not the least, Eric John Manibo bilang si Hermana Pecha. At iyan ang mga aktor na gumanap sa ika-4 na kabanata. Pagpapakilala ng mga taong namuno sa backdrop department na pinangunahan nila Jenny Kelly Bernaldez, Nea Garcia, Chantel Quillarca, at Janelle Madrilejos. Props department na ginanapan nila Daniela Martin. Angel Naomi Torres, ang ating narrator. Assistant Director John Mendenueta. Pinakabag. At ang ating Director Maricar Prado. At si Micaela Dilia bilang si Doña Hieronima. At iyan ang mga gumanap sa kabanata 3 at 4 ng Great and Curie. Bigyan natin sila ng isang masigado palakpakan. Okay po, talk muna. Kabukas ang talon. Kabukas ang talon para doon sa backdrop. Ayan. O, pwesto na kayo. Lahat ng karakter sa taas na lang. Tapos lahat ng extra dito na yung sa baba. Tapos kami wishy. Lahat ng karakter sa taas na lang siguro. Kasi